So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, mag-review tayo ngayon ulit ng isang iPhone. Of course, ito naman ang pinurchase lang natin last week, which is the iPhone 11 Pro. Maganda pa kaya to? Ngayon 2024, tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, shoutout sa mga nakanood ng ating pagbili ng iPhone 11 Pro sa Green Hills. So, syempre, binili natin ito wala nang iba kundi sa ating trusted shop, kay Ate Mayet, sa CMB Gadgets. Pero, meron din tong available dun sa mga iba nating vlog na shop, which is si Ate Annette, ZMB Cellphone Accessories, and of course, Malin Gadget Shop kay Ate Malin. So, yung tatlong shop na yan, yung mga trusted shop ko sa Green Hills, yung mga link ng pages nila or ng Facebook page nila nasa description box. Kung interested kayo mag-purchase ng iPhone 11 Pro, ay mag-PM lang kayo sa kanila mga ka-J-Vlog. So, kahit sa mga shop, kahit saan yung mga shop na yan, ay very trusted po sila. At, syempre, pag sinabi nyong napanood nyo sa vlog, automatic yan, 500 pesos cash discount agad-agad ang bibigay ng mga shop na yan. So, dalawa kasi storage nito. Meron tayong 64GB and 256GB. So, marami akong napapansin ding questions about sa, meron ba 120GB yung iPhone 11? Wala po. Walang lumabas na iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max na 128GB. Meron lang sa iPhone 11 base model. Pero sa mga Pro version, wala. 64 ang minimum tapos 256GB na. So, walang 120GB. Kasi, di ba, ang 120GB yung pinaka-the best option kung namimili kayo between 64 and 256. Pero sa 11 Pro, wala tayong option about dyan. 64 and 256 lang. Etong 64GB, etong review unit natin is 64GB to mga ka-J-Vlog. At available nga to sa mga nire-recommend nating shop for as low as 15,500 pesos. 64GB yan. Minus na yung cashback doon kasi 16,000 to. And quick reminder lang yung mga shop na iba't iba po mga presyo ng 11 Pro. Yun nga kaya sinabi ko for as low as 15,500. Kaya wag niyo sasabihin doon na, ay, 15.5 po na napanood kay J-Vlog. Yung 15.5 kay Mayet yan sa CMB Gadgets. Pero kay Annette and kay Malin, syempre iba-iba po yung mga price nila. Depende rin kasi sa stocks. For example, kaya mura to kay Mayet, wala na kasing stock si Mayet neto, konti na lang, kaya pinapaubos sale niya na lang, kumbaga. Tapos yung 256, hindi ako nagkakamali. Ang presyo nito sa Green Hills is nasa 17 to 19,000 pesos, the 256GB of internal storage na iPhone 11 Pro. Tapos, ito, nung lumabas to sa market, very expensive ang iPhone 11 Pro, mga ka-J-Vlog. Lumabas to ng year 2019. So, 5 years na po itong iPhone 11 Pro sa September 2024. And syempre, dyan na rin po lalabas ang iPhone 16 series. Pero nga, nang lumabas itong iPhone 11 Pro noong 2019 is very expensive. Nasa ano siya, 60 to 70,000 pesos, depende sa storage na ma-offer or depende sa storage na kukunin nyo. Pero ngayon, after 5 years, ay makukuha nyo na lang for as low as 15,500. Diba? Napakamura mga ka-J-Vlog. Ganyan yung range ng 11 Pro 64, 15,500 to 17,000 pesos. Depende sa offer. Pero grabe, napakamura na lang. At ang maganda pang balita sa iPhone 11 Pro ay support pa po ng iOS 18. And matik yan mga ka-J-Vlog, malakas din ang kutob ko na masosupport pa to ng iOS 19. Kasi usually kung itatrack nyo yung record ni Apple when it comes sa mga OS updates, ang pinakasagad nila is 7 years ata. 7 years. Ganun yung napansin ko. 7 or 6 to 7 years. Ayun, tulad na lang, for example, the iPhone XR. 6 years na yon, may update pa rin. So, matik baka. So, 50-50 tayo sa iOS 19 when it comes sa iPhone 11 Pro. Pero, good news na iOS 18 still updated siya. Magandang reason kasi dito is yung chipset nito is still powerful pa rin. Kaya pa rin makipagsabayan kung sa presyo niya. Siyempre, mid-range smartphone to when it comes sa presyo niya ngayon 2024, ay kaya niya pa rin makipagsabayan sa mga 5G mid-range smartphone na nagsisilabasan ngayon 2024, yung mga bagong labas, kumbaga. Unang-una kasi ang ilalaban natin sa iPhone, yung kanilang napakagandang software optimization. Very updated software. Kumbaga, biruin nyo, 5 taon na to, pero updated pa rin yung software. Maganda yung ano niya, very user-friendly yung OS.
And syempre, very secured ang iOS, mga J-Vlog. Yan din yung isang reason na habol ng mga consumers dito sa mga iPhones. Of course, yung kanilang OS. And syempre, the camera itself. Napakaganda ng camera po ng iPhone, especially the iPhone 11 Pro. Nagkaroon ako ng year 2019 ng iPhone 11 Pro Max. When it comes kasi sa features ng 11 Pro Max and iPhone 11 Pro, sa camera, wala silang ganong pinagkaiba. Pagdating sa camera, wala silang ganong pinagkaiba. Same performance, 12 megapixel main, 12 megapixel ultra-wide, and 12 megapixel telephoto lens. So, ito po yung first ever iPhone na meron triple rear camera setup. Dahil nga yung predecessor nito is the XS Max na meron dual rear camera system. So, very game changer kumbaga nung 2019 sa Apple ecosystem kumbaga. So, maraming nabaliw dito sa iPhone 11 Pro Max or iPhone 11 Pro dahil nga sa kanyang napaka gandang camera, mga ka-J-Vlog. Nung tinignan ko rin to ng first glance sa Globe postpaid plan, sabi ko, ganda naman nung ang likod. Kasi ito rin yung first ever iPhone na merong matte glass. Kasi sa XS Max is glossy glass, tapos nung tinignan ko to, ang ganda naman ng likod nitong 10 and nung 11 Pro. Ayun, nagplan tayo agad sa Globe nun. Kaya doon ako nagkaroon ng 11 Pro Max na 64GB. And yung 11 Pro Max nun is super expensive din. Kahit 64GB, nasa 70,000 plus, mga J-Vlog. So, kaya masasabi ko dito sa iPhone 11 Pro still ngayon 2024 ay napakasulit pa rin. Lalo na itong 64GB is 15,000 plus na lang. 15 to 17,000, di ba? So, yun nga, notch display, Super Retina XDR OLED display, 5.8 inches po itong iPhone 11 Pro. Medyo nag-upgrade sila ng screen size sa iPhone 12 Pro na 6.1 inches na 5G. At ito rin po yung last na 4G smartphone ni Apple. So marami nagtatanong, sulit pa ba yan? 4G eh. Dapat mag-5G na ako. When it comes kasi dito sa atin sa Philippines, yung 4G kasi mabilis pa rin eh. Nagdedepende pa rin sa location yung 5G. Kaya panigurado, pag bibili kayo ng iPhone 11 Pro, still yung 4G is very relevant pa rin naman yan kahit ilang taon pa lumipas. Kasi yun nga tulad ng sinabi ko, ang 5G nagdedepende pa rin yan sa mga lugar. Yung iba pa nga to be honest sa pag nasa probinsya, mas pini-prefer ko yung 4G kaysa sa 5G kasi minsan yung 5G mabagal yung pagka 5G or yung connectivity kaya nagsiswitch ako sa 4G na which is mas stable siya. Kaya yon, yung iba is mas prefer pa rin ang 4G. Kaya itong iPhone 11 Pro for me is okay pa siya i-purchase in 2024. Ulitin ko, pag ako kasi nagpe-purchase ng isang smartphone, hindi lang yung ang tinitignan ko kasi yung presyo niya before. Dati kasi, di ba, nung lumabas ng 2019, ako, to be honest, pangarap ko mabili to. Napakamahal, 60,000 plus, 70. Pero ngayon, yung pinapangarap mong smartphone ng year 2019 ay affordable na lang, mga J-Vlog. At affordable na lang, mga J-Vlog, abot kayang halaga na lang. At ang maganda doon, very usable pa siya, powerful pa din, and maganda pa rin ang overall camera performance. Tulad nitong binili ko, 64GB to. Marami nagtatanong, bakit 64GB binili mo, J-Vlog? Kaya binili ko 64GB kasi ito na yung natitirang stock ni Mayet. Pero, sa mga nagtatanong kung sulit pa bang 64GB, nagde-depende pa rin yan, mga J-Vlog. Kung ako, for me, as a primary smartphone, 64GB is hindi na po enough. Even 128GB for me, as a primary smartphone, hindi na po enough. Kasi, syempre, depende na rin yan sa ginagawa mo sa smartphone. For me, as a content creator, parati tayo nag-vlog, malaki yung required storage, kaya yung 128GB sa akin maliit. 256 na pinaka-minimum for me. Pero kung isa kayong consumer na casual lang naman ang ginagawa, social media, few games, calls and texts, nanonood, definitely 64GB is good to go na rin sa inyo. Kasi meron po tayong option sa mga 64GB sa storage user na iCloud storage. Pwede po tayong mag-subscribe sa iCloud ng 50 pesos per month for 50GB of storage. So yun, kung puno na yung 64GB ng mga photos and videos or files, pwede nyo naman yan itambak doon sa iCloud nyo na 50GB extra. Merong libre si Apple, 5GB, free yan na iCloud storage, pero 5GB is not enough, mga ka-J-Vlog. Kaya yon 50 pesos, 50GB, I think sulit naman yung ibibigay. Pero meron din naman mga ibang options
Meron tayong 200 gigabytes na mas mahal. I think 200 pesos ata yung 200 gigabytes. I don't know. Pero yung akin kasi 50 gigabytes yung sinubscribe ko sa iCloud. Pero yon, kung meron naman kayong few thousand of pesos pa na idadagdag, syempre 256 gigabytes is good to go mga J-Vlog. Maganda na yan. Malaki na yung 256, marami na kayo malalagay na games, applications, photos or videos sa 256 gigabytes. Kahit ako, ang i-recommend ko sa inyo 256. Pero ako yun nga, yung budget nyo is pang 64 gigabytes at hindi nyo na talaga kayang sumagad pa, yun nga, magbibigay tayo ng option para sa inyo, which is iCloud storage. So yan, tingnan natin ng malapitan itong na-purchase nating iPhone 11 Pro sa CMB Gadgets. So ayan, meron tayo ditong iPhone 11 Pro na colored gold. Napakaganda ng gold, no? So yung first ever iPhone 11 Pro Max ko, midnight yun. Tapos yung na-purchase natin last year na 11 Pro Max kay Mayet is silver. Hindi pa tayo nagkaka-11 Pro, ngayon pa lang. And so far, maganda pala rin yung form factor na 5.8 inches. Very comfortable siya sa kamay, hindi siya sobrang laki nga. Perfect to, syempre sa mga consumers na mas prefer yung smaller size ng iPhone. So, triple rear camera setup, syempre napakalinaw ng mga camera nito. At dito nga nagsimula yung triple camera. Tingnan nyo naman ngayon sa 15 Pro, kung gaano kalayo ang camera ng 15 Pro sa 11 Pro. 'Di ba? Solid na yung camera ng 15 Pro. Napakalaki. Tapos, syempre ito yung 6.1 inches versus 5.8. Ayan. So mas lumaki nga yung screen niyan doon sa iPhone 12 Pro series. So 'yon. Matte glass, dito rin nagsimula yung matte glass na sobrang ganda. Ito na rin yung last iPhone na merong curve frame dahil napalitan na yan sa iPhone 12 Pro. So, meron tayo ditong SIM tray and yung power button sa right side. Sa taas, wala tayong makikita. Sa left side is yung ring and silent toggle and yung volume rocker. Sa baba naman is lightning port and yung speaker grills. So, yun nga, si iPhone 11 Pro ay merong notch display. 5.8 inches, Super Retina XDR OLED display. When it comes sa camera, ayan, sa camera, syempre meron itong 0.5, yung very popular na 0.5. Meron siyang 2 times optical zoom. So, dito yung telephoto hanggang 10 times digital zoom. Sa video naman, ang pinakamax sa resolution niya is 4K res up to 60 FPS, including the front camera. 60 FPS yan. Slow-mo, available din sa front, HD 120 FPS. Pero sa rear is 240 FPS. Pwede rin tayo mag-slow-mo sa ultra-wide camera. Portrait mode for background blur. Siyempre, ito rin yung ever popular na portrait mode ng iPhone. Pwede natin magamit yung 2 times optical zoom for portrait mode. And ito yung normal, 1x. Siyempre, meron tayong panorama. Kung mapapansin nyo, very simple lang naman ang camera app ng iPhone na sobrang dali lang pong gamitin. So, try natin maglaro ng Mobile Legends dito sa iPhone 11 Pro. Pero stay tuned dahil i-game test naman natin to. So, ito yung settings natin. Pinakamataas is refresh rate super, graphics ultra na ko ng outline at shadow. So, sa practice lang tayo, pakita ko lang yung performance niya. So, try natin. Ayan. Ang maganda rin dito sa iPhone 11 Pro is siya, dual stereo speakers for immersive sound. So, try natin. Pero nakapaglaro na ako dito ng ML. And okay siya, solid. Nag-game test ko na kasi to. I-upload ko na lang yung video about dun sa game test natin. Pero solid to, wala akong na-experience sa any frame drop. So, naglaro ako ng full game ng ML dito sa dito sa iPhone 11 Pro. Solid na solid to.
So yan, makakalaro kayo ng mabuti na ML dito sa iPhone 11 Pro. Yun, napaka-smooth. Solid. Ganda rin ng pag sinet nyo sa mata sa settings, sobrang ma-appreciate nyo yung niya, graphics niya. Kumbaga mga J-Vlog. And yung 5.8 inches ay very comfortable din naman siya. And okay rin naman. Full screen kasi siya. Di ba? And syempre sa mga iba, mas piniprefer yung ganito ring smaller form factor ng smartphone. Hindi siya nakakangawit kumbaga kahit sobra kayong tagal na maglaro. So makikita nyo, maganda yung movement niya sa Mobile Legends. Paniguradong makakalaro kayo na mabuti dito. May enjoy nyo maglaro ng ML dito sa smartphone na to. So yan mga J-Vlog, ang ating review dito sa iPhone 11 Pro ngayon 2024. Sa mga nagtatanong since lalabas ng iPhone 16, marami nagtatanong, Lods, bababa na ba yung iPhone 11 Pro since lalabas yung iPhone 16 next month? To be honest mga ka-J-Vlog, kung few months pa or even next year pa, kukonsider mong bababa to. Kasi nung trinak ko yung yung pagbaba ng presyo ng mga smartphones sa Green Hills, nag-effect pa yan talaga kina next year pa. For example, noong 2023, etong iPhone 11 Pro nasa 20,000 plus pa to, 23, 22, 23, 24,000. Even nung early 2024, ganun ang presyo nito. Medyo nung nung February or March, nag-iba na yung presyo ng mga iPhones. Lahat nagbago pa unti-unti nung year, kila next year. Kaya kung aasahan nyo ngayong September ay bumaba ang iPhones, hindi pa yan mga J-Vlog. Di pa ba kayo ng ganun katagal kung para ma-purchase yung pinapangarap yung iPhones? Okay naman yung presyo niya, 64 is 15 to 17. Sulit na rin siya mga J-Vlog. Kaya yon sa mga tatanong kung sulit pa bang iPhone 11 Pro, for me mga J-Vlog, yes, sulit pa siya. Yung battery lang talaga nito magiging kalaban nyo. Kasi ang battery nito is almost 3,100 plus mAh lang. Siyempre, maraming consumers na i-compare to sa mga Androids ngayon na halimaw ang battery. Definitely, maraming tatalo sa 11 Pro when it comes sa mga ibang specs sa Android. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko, ang pinaka-main na ilalaban nitong iPhones is of course camera itself. Napakaganda kasi ng camera software optimization ng Apple. Napakalinaw niyan kahit ilang software update pa yan, nagiging pa rin, na-maintain pa rin yung ganda ng camera. Kasi meron ako na-experience sa ibang brand na pag ina-update mo, naapektuhan yung quality ng camera. Legit yan, na-experience ko na yan. Na nung unang labas, napakaganda nung camera. Tapos nung in-update natin, medyo nadamay, kumbaga, yung camera quality. Pero dito sa iPhone, very stable ang OS. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating review dito sa iPhone 11 Pro. Yun nga, ulitin ko, pag bibili kayo nito, manage your expectation, lalo na sa battery. Battery lang magiging kalaban nyo dito. Pero kung original naman yung battery nito and hindi pa naman siya masyadong na-degrade, expect nyo na meron pa rin tong excellent battery performance. Kung nalilitan kayo sa battery ng 11 Pro, syempre, ang pinakamataas sa battery capacity ng 11 series is the 11 Pro Max. Mga ka-J-Vlog, for me, still ngayon 2024 ay maganda pa rin naman itong iPhone 11 Pro. Sulit pa rin siya, kaya sa mga consumers na mahilig sa smaller iPhone, ito is pinaka-perfect din i-suggest. Dahil ito mas malito sa 12 Pro. Dahil ito si iPhone 11 Pro ay 5.8 inches pong screen. Tapos si 12 Pro is 6.1 inches. So yun mga ka-J-Vlog ang ating review sa iPhone 11 Pro. Again, kung interested kayo mag-purchase nito, i-click nyo na po yung mga links ng shop na nire-recommend ko sa Green Hills. Available naman ng 11 Pro. Iba't ibang color. So, 4 colors ang iPhone 11 Pro. Meron tayong gold, which is ito. Meron tayong silver, black, and midnight.